Hi guys! Good morning. We are still here in Hanoi, Vietnam, and it is our last full day here. And 11:35 na. This is the first time na ganito kami ka-late lumabas. Pagod na pagod kami. Araw-araw sa lahat ba naman ng lakad, akyat, at init na ininda namin sa bawat araw na pag-iikot dito sa Vietnam. Gusto naman namin medyo chill lang yung last day natin. The pasta. The pasta, like you asking, like the. Is it for sharing? Yeah. So this one is 2 people can eat. So about 20 to 25 minutes. Yeah, so I have okay. a chance. I will tell you that immediately. So by the way, my name is Mike, M-I-K-E. So you can call me. So I will be the main to carry you guys today. Thank you. The pricing here, I mean, for the vibe na meron siya, I think it's okay lang. Parang may pagka-BGC pricing siya. Nag-arrange yung mga pasta nila, mga around 300 pataas. And then you also have the pizza na parang mga nasa 600, no? And then may iba-ibang sizes. They will ask you to pick a small size or a large size. And meron din half and half. So you can choose 2 flavors for 1 pizza. So dito nagpa-reserve pala kami. And medyo mahirap pumili ng branch na kakainan mo kasi nga depende, iba-iba yung look ng per branch. So nagpa-reserve si Shein through their website. Then you will be asked to pick which city. So we pick Hanoi and what branch. Looking at the tables here, may mga available naman pero much better na magpa-reserve na lang din. So yung drinks namin, yung concept pala dito, make your own soda. So they will give you the soda water. Yung order ko kasi is raspberry. So ito siya. She got the lime soda. So yan, lime and soda water. And meron din silang ipoprovide na sugar syrup. Matamis na siya. May tamis ah. Sarap siya. Sarap siya. Creamy. Medyo fine lang yung crab. Parang tuna na yung texture niya sa pagka-pino niya. No? Sarap. Pwede ba iuwi sa Pilipinas? Para wala ko pahilig sa mga pizza. Hindi ba? Sakto lang. Ay, naku. Ang gabi. Winner talaga yung mga pizza na may yung lalagyan ng ganito. Damn. Damn. Let's try muna na wala.
Grabe. Wow. Harap. Guys, wala akong masabi. Ang sarap niya talaga. I mean, I wish pwede kami mag-take out. Iuwi namin sa Pilipinas. Ganun siya kasarap. I think this is so far the best pizza I've ever had. Ikot lang kami dito. Bumili kami dun ng sticker dun sa parang Tired City. Tumitingin din sana kami originally ng shirt kaso medyo mahal. Mga 1,000 plus. Tapos very plain lang din naman siya. So, sticker na lang. Tsaka keychain yung binili namin. Si Madam, tingin pa ng tingin dito. So, magkano na ito? 800 pesos. Oo. So, ano to? Real silk. Dinemo pa niya sa amin kanina. Sinunog niya yung end. Kasi kung real silk daw, ano siya? Amoy. Ano? Somewhere they're selling something you touch and see. They said silk, This is silk. but no. They said it's a fake silk, but they always tell you it's silk. I show you. Smell. Smells burnt. Fabric smell. Yeah. If you burn any other fabrics like this, or if you burn polyester like plastic, but this one different. Because it's protein. Yeah. Nung sinunog kasi niya, yung edge dito, amoy, buhok daw na nasusunog. So, kapag, sa salon, ganun. So, na-pressure siya bumili. Hindi naman. Kasi, very good si, kuya mag-demo. Mabait akong bata. What? Wow. So guys, tong photo booth na to ay 70,000 na. Nag-start from 70,000 yung pinakamaliit na gano'n. Dalawang, ano to? Select the amount of photos. Dalawa yung Dalawang default. copies. Yes. So, itong photo buy na to, malapit to actually sa lake lang. And there are actually different backgrounds here. May pink, may red, may gray, and meron ding elevator. So, unlike the other photo studios na parang isang photo studio, isa lang lahat ng theme. Dito, iba-iba per booth. Ito yung elevator, guys, na concept. Pare, meron ba siyang paganyan? We also have, ayan, bottom. Amazing! Mag-cutesy-cutesy naman tayo. This is it, guys. This is everything. Ayan. Madami nag-aantay dito kasi ito yung pinaka-unique. Sobrang nakakaubos ng idea dito. Background, we are here at Note Coffee. We ordered their best seller. This is the iced coconut coffee. Itong size na to, large to. Sobrang dami talagang notes dito. And I think they also encourage their guests to also write sa mga parang post-it na ganito. And then, ididikit mo siya dito sa mga walls na to. On your table, they provide you some post-it and itong pen na to. So, si Shein, nakakasampu na siyang sulat. Shein was here. Para siyang nanako. Isa siyang conqueror. Oh. Lagyan mo din pala ng date. Oo. Ayun, may mga date yung sa kanila dito.
Ayan, ang dami. As in, pati yung tables, yung aircon, meron din doon. Yung walls, ayan. Super dami. Nasa to, overlooking mo dito yung lake. Yan, what I can say about the coffee is, it's just okay. How about you? Ano pong masasabi niyo sa coffee dito, sa Note Coffee? Okay lang naman siya. Lasang-lasa mo yung coconut. Pero, I've had better coconut coffees. Ako na ng coconut na. Dali. Ano nga yun? The coconut nut is a giant. No thanks. Guess what? Kung nasan na naman kami. Nasa Uniqlo. Na naman. Ito rin yung same na Uniqlo na pinuntahan namin the last time. Tingin sana kami ng shorts, pero ang tinitingnan niya ay mga pantalon. Nawala na naman siya sa itinerary. So actually, yung mga dapat pupuntahan namin today ay Prison Relic and Temple of Literature. Napagod na kami. Nakakita ako ng oversized na shirts. Magagamit din to ni Gab. Ang justification ko kasi pwedeng magamit ni Gab, kaya bibilin ko. Ganun lang yun. Ang mga strokies ng mga ate. We are back once again dito sa Fountain. Talaga sinadya talaga namin na we dine here one last time before we go back. So ngayon, the line is not as long as before. Nakaupo ka. Dahil late na, may mga ibang items na wala na, hindi na available. Yung brisket na in-order ko the last time, ano na siya, sold out na siya. Naghahanap ako ng medyo kakaiba, so I got the special bowl. Si Shin, yung order niya is the same as the last time. Parang all kinds of meat nilagay nila dito. Yun nata yung special bowl. Pagka sa Pilipinas, Toto Special. Sobrang sarap talaga. Nakain nata ako ng silig. I'll take this one. Japan food is the food. Thank you. Dahil dyan, ang kapalit mo ay onions. Okay, sige. Siyempre, simot na naman. Yeah. Tapos na kami sa Fountain. As you can see doon sa previous video, dumadami na yung pila. So, it is actually already 8:07. So, mukhang maaga-aga yung punta namin kanina kasi nakapasok and nakaupo kami agad. Ikot-ikot lang kami dito and we also want to have a last for us. Pupuntahan naman namin yung Kong Cafe na malapit lang dito, right across the cathedral. Nandito kami sa, actually tapat lang to ng Fountain. I like yung Fountain. And then this is the art shop na pinuntahan namin. Ang gaganda ng painting and guys, ang mura. As in like for less than 5,000 pesos. So, meron ka ng malaki-laking painting na mabibili. And i-wrap nila yun for you. Ipapasok nila sa parang canister, ganon, so that you can bring it. They also offer yung mga shipping to your country or your home address, ganon. Binili ni Shin is yung parang painting of the old Vietnam. Ang ganda nito. Mga nasa 120 USD to. Ganito siya nire-wrap. Tinanggal nila dun sa canvas.
guys, so nag-book kami ng grab bike going to another Kong Cafe kasi yung Kong Cafe dito wala yung gusto naming order. Wala pa rin yung best seller nila which is yung parang salt coffee and then yung isang alternative hindi available. So tatry namin. So nag-book kami separately ng grab. Pero grabe, sobrang busy dito sa cathedral. Kita nyo naman yung dami ng tao sa labas. So, yan mga coffee shop yan. So wala lang, people watching lang din sila while drinking their coffee outside. Or, yes. Oh, that one too? Oh, wait. Ay, ikaw daw mag-type. Kasi kami, nagkamali kami ng pin. Yung Kong Cafe din na nandito. Sadly, hindi pa rin available yung bestseller nila na salt coffee. So, yung in-order lang namin is yung the same lang din nung nabili namin sa Sapa. Pero okay na din kasi masarap din naman yun. And take away na namin siya dahil magpapahinga na kami. Mag-aayos pa kami ng mga pinasalubong namin. And also, mag-aayos pa kami ng mga e-travel. Pero yun, kanina nga kasi nagkamali kami ng PIN. Hindi ko ba alam, pero kinapi lang naman namin yung address sa Google Maps. Hindi kasi kami nagche-check Huwag tularan. Pero yun, mabait yung grab bike na nabook ko kasi pinayagan niya na mag-change kami ng destination. Nagbigay na lang din ako ng tip. So ito na yung takeaway namin. Oo, sabi niya, thank you. Okay siya. Ito na yung takeaway namin. Ay, tanga. Kaya na naman ako Wala pa. Ay, Singapore 2.0. Na-record mo yan? Oh! Gumawa pa ako sa ko. Pero wala. Ayun pala, hindi ko pala nasusok-sok. Sarap. Coffee at 9 p.m. Good luck. Hello guys! Yan na talaga pag last day, saka pag uuwi na, wala nang ayos-ayos. So, nandito na kami ngayon sa airport and we are now about to drop our bags. Sana lang hindi kami over baggage. Ang dami naming binili. Actually, nag-add kami ng baggage namin, tig 4 kilos each. Pero kasi yung papunta ko dito sa Hanoi, magto 20 kilos na yung baggage ko. So, good luck kung hindi ako mag-over baggage. Ay, ito pala yung painting na binili niya. Period. So, bag drop na kami. Lumalapit na siya. Hindi na siya shy. Yung luggage ko, nasa 21 kilos lang. Total kasi after nung nag-add ako is 24 kilos. So, all good siya. And guys, ang ganda ng airport nila dito. Nakakahiya talaga sa atin, ha? Tapos ako sa immigration and sa security check. Itong mga hand carry na gamit nyo, lalagyan nito. Approved cabin baggage. Di naman winito, pero I think yung mga maleta na hand carry, wini-weigh. May mga iba sa harap namin na nag-aayos ng mga luggage nila. Ngayon, may mga kainan naman din dito. So, may Burger King, tapos may mga iba pa. And ang ganda ng airport nila, nakakalupa. Catch-up naman tayo Ayan, dyan. no? Tingnan nyo. So nice. Ayan. Ako nagustuhan ko tong Hanoi. Willing akong bumalik dito. As in, Hanoi mismo Pero syempre gusto kong puntahan din yung mga ibang areas ng Vietnam. Macau. Maganda yung yung Ang shy naman niya. maganda yung culture, yung food. At Yes. mas na-enjoy ko siya kasi sa Singapore. Ay, wow. May comparison na gaganap. Kasi
ano eh, ang daming mura kasi. Oo, as in, ang mura niya. Isipin mo ha, yung majority ng Grab rides namin ay 75 pesos lang. Yeah, and yung Grab namin going here sa airport, 700 pesos lang. And ang layo niya. 'Di ba? Sa atin, 700 sa, pag papunta ka ng Naiya, pero hindi naman ganun kalayo talaga from where you're coming from. Bukod sa mura, bukod sa maganda, isa sa mga pinaka na-appreciate ko is kung paano nila na-preserve yung culture nila dito and yung history. Something na hindi natin gano'n nakikita sa Pilipinas. And considering na ang daming mga turista din dito, like mga western tourists din, hindi naapektuhan kung paano sila, yung way of living nila. Alam mo, yung mga restaurants, ang daming local na restaurants. Very Vietnamese pa rin. Siguro end ko na din yung vlog ko dito. Kasi pauwi na lang din naman na kami ng Philippines. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you for staying till the end of the video. And if you haven't watched the other Hanoi videos, just go to my channel and watch them. Thank you so much for watching. And I hope to see you in my next video. Bye-bye.